Ito kasama na nga natin Maan sa linya ng telepono si Attorney Terry Ridon, si Congressman Terry Ridon, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at kinatawan ng Bicol Saro Party List. Magandang hapon, Kong Terry. Hi, Kong Terry! Hindi ko alam kung gagalangin ako ng mga tao, hindi. Oo naman! Oo naman. Hindi tsaka Ganun ba? ano nga. Ganun ba? Oo, di ba cute nga yan? Oo. Para naman yung seryoso natin, medyo may chill. Ang kinakatakot ko lang, Kong Terry, baka mami may lumapit sa'yo tapos sumigaw ng wag mo, Kong. Terry. Oo, yun. Parang ka-level ng Coke the Genius yan, ha? Ay, talaga. Ayan, Kong. Oo, ikaw ba mag-long weekend? Hindi, walang long weekend. Ayun. Siyempre magdadasal tayo sa December 8, no? Pero alam niyo, marami kasi mga balita ngayong araw na to. So, ang Pangulo, ang sabi niya ay talagang magkakasana po ng mga pagkakaso, no? I think yung Ombudsman nagsabi na rin, they will file the charges before the Sandigan Bayan against the Discayas, particularly Sara Discaya. So, pagpapakita po talaga ito na ang totoo, yung ICI, hindi pa yan patay. Kahit magre-resign na po si former DPWH Secretary Babe Singson, dahil tuloy naman po yung trabaho niya. In fact, marami ho talagang manay ambag dito po sa truth-finding and truth-seeking, no? Ito pong ICI. So, yung first referral, nakita na nga ho natin sa Mindoro, nakasana po yan. So, may warrant of arrest na doon sa mga involved po roon. Pangalawa, ito pong sa Davao Occidental Ghost Project. So yung St. Timothy po yung involved, saka yung mga Diskaya at yung mga DPWH officials doon preventively suspended as we speak. No? So I think marami pong mga pwedeng gawin yung pong ICI despite the departure. Very important lang ho talaga that the President will appoint a new replacement for Secretary Singson. Nakakalibre niya talaga at nakapareho niya yung integridad. Kung Terry, ito maitanong ko na rin kasi sinasabi na rin ng ICI na possible malapit na rin matapos yung investigasyon nila or sa January at kumbaga sa ombudsman na talaga yung pagpapatuloy pa ng investigasyon. Ano na yung Kong Terry, yung 'di ba meron pinopropose na palakasin ng ICI, pagtibayin ang batas para sa ICI, 'di ba? Para nga magkaroon ng mga kapangyarihan talaga. So sa Kongreso, sa Kamara, Kong Terry, nasaan na kaya yung proposal na Ano yun? yung status, Oo. Kong Terry? Ngayon po, I think nasa mga secondary committees na po ito, katulad ng House Appropriations Committee para ma-check yung pong mga, kasi kailangan ata ng pagpopondo. Yes. Ito pong pinalakas na ICI. So, nandun na po siya. So, hopefully, within the month, matapos rin po yan dun sa secondary committees. Kasi tapos sa primary committee, na-approve na yun eh. At the level of the committee. So, hopefully, matapos lang po yung rounds na kailangan po niyang ikutan sa mga secondary committees. At maipapasa rin ho, hopefully within the month. So, ano yung impact niya? Talaga. Aabot pa, Kong Terry? Oo, kasi kahit diba, 8 session days na lang yung natitira? Sa plenary. Tingnan natin. Alam niyo naman, maraming mga... Hindi ko sure kung kaya sa second reading. Pero yung at the level po ng matapos lang ho sa komite, lahat ng mga kailangan niya ikot ng komite, tingin ko matatapos naman po yan. Kung i-certify as urgent. Within the month. Oo, Kong Terry. Kung i-certify as urgent. Pwede rin ho. So, pero syempre, depende ho yan sa Pangulo. No? Kung ano po yung pagtingin niya. Tingin ko mas urgent for the President at this point yung pong 2026 budget. No? So, tingin ko nakatutok sa dyan. Pero, well, narinig ko yung report kanina, pero alam po niyo, pag syempre, naipasa ho yan at the level of the Senate, napasa po yan at the level of Congress, kahit sinasabi nila parang pa-wrap up na yan in the next couple of weeks or months, tingin ko magtutuloy ho talaga yung trabaho dahil may bagong batas. No? Pero, kasi syempre, hindi lang naman yan tungkol dito sa mga malalaking mga ghost projects, kahit naman dapat yung mga maliliit na mga proyekto na hindi kasing laki po ng ghost projects na nakita natin sa Bulacan sa Davao Occidental, dapat masili pa din naman po talaga yun. Pero kung aabot pa po ba, kailangan pa kaya ng isang batas para sa paglikha nga ng yung mismong magpapatibay dun sa ICI? Kasi parang nabanggit na rin na parang matatapos na rin kasi yung trabaho nila at ito turn over na sa ombudsman. So kailangan pa po ba talaga ng batas? Ako, naniniwala naman ako. Kumbaga, kung meron pagtingin niya executive, syempre, ginagalang natin yun. Pero yung Kongreso, dahil naman naipapasa po yan at the different levels of Congress and the Senate, naipasa na rin po sila dyan. So, tatakbo ho yun on its own. No? It has its own separate life. No? So,
tingin ko, kung maipasa siya within the month or within next year, edi yun ho yung mangyayari puro. No? So, syempre, kung ayaw na talaga ng Pangulo, meron man siyang option to veto it when it comes to his table. So, marami pa pwede mangyari. Pero I think we need to be very clear lang na hindi ho totoo na walang ambag yung ICI. No? Despite its limited powers. Kasi wala siyang, totoo yun, wala siyang subpoena, wala siyang contempt powers today. No? Pero, syempre, pagka nagkaroon siya ng contempt powers and subpoena under a new law, baka mas magiging magaling pa, baka mas magiging malakas pa. At baka magkaroon na silang printer. Sabi, wala daw printer, di ba? Nangihirap pa daw. So, kumbaga, may totoo na ho silang budget mula sa gobyerno. Oo. Pero kasi, di ba, Kong Terry, mahalaga rin na magkaroon tayo ng parang ganito, no? Independent commission. Lalo pa kung, hindi lang, kung talagang ang nais ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay, kumbaga, masawata ang katiwalian, ay, kumbaga, after ng DPWH, talo naman sa iba mga ahensya na meron ding sinisilip na korupsyon. Kong Terry. Dapat nga maging gano'n niya kasi hindi lang naman sa flood control yan. So, meron din within DPWH mga infrastructure corruption. In fact, yung Land Transportation Office, kadebati natin sila last week, pero kaalyado natin sila dito sa gusto nilang pagpapasilip ng kanila daw pong bagong building. Natingin nila hindi daw sulit yung presyo. No? Hindi naman flood control yun. Yung super health centers, ibang bagay din yun. Yung mga school buildings, saka yung mga farm-to-market roads. No? Kumbaga, hindi yan flood control. So, kumbaga maraming trabaho na kailangan pong gawin ng current ICI and yung pinalakas na ICI under a new law. So, tignan pa natin kung ano pa yung mga pwede yung mangyari. So, bayaan lang siguro yung Kongreso na gawin niya yung trabaho niya. At saka Kong Terry, di ba? Nakita natin kung gaano, kumbaga, inisnab, no? Walang bahala. Tulad ni Congressman Pulong Duterte, di ba? Sabi niya, wala namang jurisdiction o kumbaga hindi niya kinilala talagang ICI. Hindi siya saklaw. Hindi siya saklaw. So kumbaga ito na nga madaling humindi. Madaling isnabin yung imbitasyon ng ICI kung meron silang subpoena powers. At kung pwede naman palang humindi, wag na lang. Kaya nakita natin na yun ang kulang sa ICI, Kong Terry. Actually, hindi lang yan subpoena kasi halimbawa yung pagkainis ng tao ngayon dun sa usapin ng live streaming sa executive session. Hindi ba? Yan din yung mga dahilan bakit kailangan talaga na mas malakas na batas. Kasi halimbawa, nakita natin dun sa mga napangalanan ng mga kongresista sa mga anomalya. Meron tayo sila mag-opt-out Di ba? Dun sa live streaming. Pagka pinalakas sa Kongreso at sa Senado ba, pwede yun? May opt-out ka? Gusto mo mag-executive session? Walang ganun. Di ba? So, kumbaga, kasama din yan doon sa talagang bahagi ng pagpapalakas po ng ICI. Kasi nga, gusto rin po natin na in the manner na gusto natin, we want people to be accountable. We also want our institutions to be very transparent. No? So, for example, pag pinalakas yung ICI, yung subpoena against legislators, hindi na ho nila pwedeng hindi puntahan yun. So, totoo lang. Kong Terry, teka lang, dahil, malapit na to, partner. February ay nakataas na, no? Yung ban sa, impeachment. Diba? So, anong nararamdaman, nakikita mo dyan, Kong Terry, sa mga naghahanda sa panibagong impeachment complaint kay VP Sara? Kasi yung mga progressive groups tsaka yung mga militant organizations, mga civil society groups ay nagpe-prepare na rin. Parang may draft na nga daw, Kong Terry. Well, una sa lahat, siguro maganda antayin muna natin yung motion for reconsideration ng Supreme Court. Kasi matagal nang natutulog yun dun Para, syempre, pagka halimbawa, favorable sa mga complainant, yung pong pag-reverse nung motion for reconsideration, hindi na ho kailangan mag-refile by February. Ito pong impeachment complaint. No? So, pagka nailabas po yun within the period up until yung pong filing ulit by Feb, I think mas madali pong proseso yun sa pag-impeach po kay Vice President Sara Duterte. Pero kung halimbawa, tumawid po yun into the date by Feb, na wala pa rin hong resolution po yung MR, I think well within the rights of impeachment complainants na i-file na po nila yung bagong impeachment complaint under the new Supreme Court rule. Kasi 'di ba sinasabi Kong Terry na parang mas mahirap ngayon ang pag-file ng impeachment case o complaint
ay dahil maraming mga kondisyong idinagdag na ang Korte Suprema. Kung Terry. Tama yun. Oo, Tama yun. Kasi siyempre, naging mas mahigpit po yung... may debate ako tungkol doon, una sa lahat. Pero assuming halimbawa na yan na po yung ilalatag natin by Feb, no, under a new impeachment complaint with the new Supreme Court rules, kailangan hong habulin yung mga due process requirement na linatag po ng Korte Suprema doon. So, ibig sabihin, kailangan hong bigyan ng pagkakataon ang respondent na talagang makapagsagot, no, doon po sa complaint. Tapos pangalawa, mahalaga din po na dapat po lahat ng mga pipirma sa impeachment complaint po ng mga kinatawan ay nabigyan ng panahon para mapag-aralan po yung kanila pong pipirmahan na mga articles of impeachment. Pero yung mga articles of impeachment, Kong Terry, madadagdagan pa ba to? Kasi, di ba, so second ay yung betrayal of public trust. As nakasama naman sa fourth ay yung, di ba, yung banta, no, ni VP Sara sa First Family, no, at sa dating speaker. So, tingin mo madaragdagan pa itong mga pwedeng isama sa impeachment complaint kung panibago man yan? Well, ang totoo, hindi ako sigurado kasi una sa lahat, hindi naman ako nag-file ng impeachment complaint last year. No? Pero, syempre, medyo kabisado ko po yung mga articles of impeachment. Pero tingin ko hindi naman ho kailangan magdagdag na. Kasi yung pong batayan naman kung bakit po sila nag-file ng impeachment noong pong 19th Congress ay nag-exist pa rin po hanggang ngayon. No? So, kumbaga, as it is, pwede hong magtuloy yun under a new impeachment complaint. Basta, katulad ng sabi ng Pangulo dati, dapat we have to be able to do it right. No? Yung po nga bagay na ito. May nakikita ba kayong pagkakapareho? Kasi parang, although sa unan yung mga pahayag, sinabi nyo na tama naman itong si Congressman Pulong Duterte na hindi nga siya saklaw nitong ICI. Pero sa kabilang banda, parang nakita na rin natin ito doon sa issue naman ng impeachment at even yung mga congressional hearings laban kay VP Sara Duterte. May nakikita ba kayong pagkakapareho doon sa naging action ng dalawa? Well, actually, hindi ako yung nagsabi nun. Ang nagsabi nun, actually, at nagsagutan nga sila. Si Congressman Antonio Tino po na Teachers Party List, parang ang pakiramdam niya. Kasi parang I think just a few days before the invitation, parang sabi ko kasi ni Congressman Pulong, handa siyang humarap sa kahit anumang investigasyon dahil kompleto naman daw po ng dokumentasyon ang lahat po ng mga proyekto. Pero syempre, ang sabi niya, Congressman Tino, ba't siya umatras kung handa pala siya sa lahat po ng mga dokumento at mga pagpapakita na talaga naman pong walang substandard project sa Davao City. Alright, sige po. Sige, may tanong ka pa ba, Maan? Hindi kasi, ano lang masasabi mo, Kong Terry, dahil dito nga sa pinakahuli ng mga hindi naman pinatawag. Yung parang, si Congressman Sandro Marcos ay kusa talaga siyang humarap. Taliwas naman yung kay Pulong. May invitation siya, di ba? Pero yun na, dalawang mukha yan Isang, kumbaga, nirespeto, sinusunod yung proseso, at isa namang hindi naniniwala doon sa proseso, di ba? At binaliwala. So, anong tingin nyo doon pagdating doon sa pagsagot, no? Kasi kung sa accountability mo, no, bilang isang public servant na sagutin yung mga tinatanong sa iyo. Well, una sa lahat, ayokong pagbanggain yung dalawang mga presidential sons. No? Pero una, for the record, si Congressman Pulong yung unang magde-decline ng invitation po na ICI doon sa lahat po ng mga naimbitahan. Pero kailangan ko din mag-make ng distinction kay Majority Leader Sandro Marcos kasi ang totoo, I think nagpresenta siya doon, nag-volunteer po siya na humarap para magbigay ng dagdag na impormasyon para sa ICI. No? So, hopefully, kung ano man ho yung magiging resulta po ng pagpunta ho ni Majority Leader Marcos at ano yung implication ng hindi naman po pagkasipot ni Congressman Duterte, bahala po yung ICI magpasa dyan. Pero I think ang practical effect po niyan, pagka meron pong next referral, for example, ang ICI on Davao City, mabu-waive po ni Congressman Duterte yung po nga kanyang right to reply. Sabihin, talagang sa ombudsman na po ang susunod po nga bahagi ng pong proceedings kung sakali. So, ombudsman na lang magpaliwanag. Yun nga, kasi winave na niya sa ICI. Ganon. Basically, ganon po yung practical effect po.
Ayun. Sige po. Ako, okay na ako, Maan. Ikaw, may questions ka pa ba? Sige, okay na. Happy long weekend, Kong Terry. Kay ba'y nakapamasko na. Nakapamili na pala. Oo. Sa daming problema ng Pilipinas, parang hirap magpasko. Wala nga tayong 500 pang Noche Buena, kayo talaga. Yun nga, tatanong ko kung kumasa ka na ba sa 500 peso challenge sa Noche Buena? Hoy, dapat sabihan si Secretary Roque, tigil na niya yan, ha? Parang nag-ikot-ikot pa ata siya, bumili pa ata ng pansit, eh. Talaga? Hindi kasi Kong Terry. Yung serye, yung Noche Buena serye ba yan? Kasi Kong Terry, may mga influencers din. Kasi sinubukan din, eh. Nakaya, pero nga hindi nga lang siya ganun kaluwag. Ang gusto ko lang sabihin, itigil na nila yan. Sabihin, wala naman nagsabi sa kanila na kailangan pagkasyahin sa 500. Katulad na sinabi ko noong nakaraan, kailangan lang ho natin tiyakin na mababa yung presyo ng mga pagkain, ng mga sangkap para sa Noche Buena. Wala hong requirement na kailangan pagkasyahin po yung 500 para sa Noche Buena. Tsaka parang parang kinahon lang tayo sa 500, kaka-receive lang ng 13th month pay. Hello? Pera kaya tayo, mapera. Marami sa mga babae natin na may pera ngayon. Di gumastos ka. Diba? Hindi ko ang inaano lang dyan, yung iba naman, sinasabi ng mga netizen, teka, ito lang bang deserve namin ng mga Pilipino? Yung, ano ba yun? Macaroni, basta 500 pesos na Noche Buena, itaas naman daw natin. Diba? Noche Buena, dapat nga yan, isang taon lang naman yan, isang beses sa isang taon. Medyo, kumbaga, may bongga-bongga ng konti. Kaya tama rin yung sinasabi ni Kong Terry. Dapat lang na humiling tayo na mapababa yung presyo para magkasya sa 500, di ba? Correct. Yan. Kong Terry, thank you so much. Wala na. Okay, mamamalengke na. Mamamalengke na nga ako. Kaya talaga. Okay, Representative Terry Don. Yes. Happy weekend. Bye.